So, magandang araw. Itatopic ko naman ngayon is about genetic determinism. So, tong genetic determinism na ba to, sa babae lang ba to nag-a-apply? Hindi naman din pati rin lalaki rin Hanggat maaari, lahat tayong tao, babae man yan lalaki, gusto magkaroon ng kapartner na pogi or maganda. So, hindi lang to nag-a-apply sa babae. Pero, ang may upper hand lang dito ay babae kasi sila ang namimili. So, kahit anong ligaw mo dyan, gaano pa karami ang pera mo, kahit pa na popular ka or wala namang popular na pangit, pero na lang kung komedyante ka. So, kahit pa sabihin mo na may status ka, kunwari, doktor ka man, abogado, dentist, o respetuhin ka ng tao. Pero sa opposite sex, yung treatment sa'yo is natural lang, normal. Yung parang tamang respeto, walang simping, walang spark yung mata, walang attraction, walang genuine desire. So, yun yung genetic determinism. Usually sa mga malalaman mo to kasi sa mga babae, di ba yung mga babaeng may karelasyon, hindi naman sila makikipagrelasyon kung hindi nila gusto yung lalaki. So, kahit anong pilit mo nga dyan, sinabi ko sa'yo, panliligaw mo or pang bibigay ng kung ano-ano, hindi uubra yan kung hindi niya trip yung itsura mo. So, since bihira nga lang yung mga pogi, usually normie, so magsisettle na lang sila dun sa mga normie na kahawig nila, kapareho nila ng ugali. Mga cliché yan ganyan. Pero, pagka may opportunity sila na makakita ng super pogi, ay iba yung treatment nila dun sa pogi na yon kumpara sa normie nila na kapartner ngayon. May posibilidad na mag-cheat pa yan or depende na lang din sa intelligent or yung sa IQ ng babae. Natopic ko na rin yan yung mga nag-i-stemming na babae, usually sila yung mas kalkulado mag-isip, mas iniisip nila yung future, lalo na pag nagkaedad sila. It makes sense kasi nag-stemming nga sila so past 25 na yung edad nila, so it makes sense na ang priority nila is yung provider, beta box provider, so yung mga normie. Pero, hindi doon nagtatapos yun. At least, mapasa mo man yung looks threshold na gusto niya. So, dyan papasok yung pipiliin niya yung normie na kahawig niya. Pipiliin niya yung normie na kaugali niya at nagja-jive sila. Kasi promise, sa dami ng na-date ko, ang ugali ng lalaki ay nagbabase sa pinapakita ng babae. So, kung gustong-gusto ka ng babae, smooth ang lahat. Actually, hindi mo nga kailangan manligaw Kasi, magiging smooth ang lahat. Pag niyaya mo siya lumabas, lalabas siya. Kagaya na itong ka-FWB ko. Hindi ko kinuha number nito, siya kumuha na number ko. Tapos, siya yung nagsiset ng date na lumabas or kailan kami magkikita, ganyan. So, smooth na smooth ang lahat pagka gusto ka. Subukan nyo yan, yung pinaghihirapan nyo. Marami na ako narinig yan sa tulpo Yung mga normie or below average na itsura. Sila yung nagpapakasimp dun sa gustong-gusto nila. Tapos, nalaman nila na dami nilang binibigay. Bahay pa nga, di ba? Nakita nyo yung may mataba na bahay yung binigay. Tapos, yung future talaga nung Tapos, may anak sila, ganun. Kasi nga, nagsettle na lang yung babae doon. Kasi, at that time, bata pa siya, yun yung na-meet niya. Nagkataon, pumasok si Mr. Pogi. Nagpatira siya doon kay Mr. Pogi. Tapos, galit na ngayon yung kapartner niya na nag-abroad. Na, dami kong binigay, nagsusumbat-sumbat na ganun. Kasi nga, genetic determinism Hindi kontrolado ng babae yan. Nakwento ko na rin sa inyo yun Hindi nila control yung yung attraction nila. Pagka nakakita sila ng pogi talaga, hindi nila kontrolado yung sarili nila. Kaya nga sila napapatay
Kasi sumasama sila sa pogi na, alam mo yung mga killer, di ba? Sila Ted Bundy, yung mga ganyan, Richard Ramirez. Na binibreak talaga nila yung rules pagka sa pogi. Kahit yung virgin, di ako naniniwala sa virgin. Yung mga conservative, walang conservative sa pogi. Promise, walang conservative sa pogi. Ito throw nila yan sa mga pogi. Promise. May nakadate na rin ako na ganyan na virgin siya, pero below siya sa looks threshold na gusto ko. So, hindi ko kinuha virginity niya. Pero, pwede niya ibigay sa akin yun ng ilang date pa. Kasi papakipot pa yun eh. So, yun nga. Siguro kung salbahe lang talaga ako. Marami na ako na anakan, promise. Salbahe lang talaga ako. Pero yun nga, hindi na to about sa akin. Nasishare ko lang yung experience ko dahil naobserbahan ko to, hindi lang sa akin, pati sa mga tao. So, may nagtanong din na paano maging black pill. Unang-una, obserbahan mo yan sa sarili mo. Pag bagong gupit ka, di ba, sabi ng mga tao, bagong gupit ang pogi mo ngayon. So, yun. Dun pa lang, black pill ka na. Tapos, yung treatment na nakukuha mo sa tao, yung babae ba, una bang lumalapit sa'yo, dumidikit, ganon, kinakausap ka ba? Tapos, friendly ba siya? Nag-i-smile? Ganon. Kasi kung below average ka, tapos ngumiti ka, creepy yun sa babae. Sabihin, baliw ka. Or, kung nanguuto ka man, tapos super bait mo, ano kaya kailangan nito? Mangungutang siguro to. Yun yung sinasabi ko na yung treatment talaga ng tao is base sa itsura mo. Na naobserbahan ko talaga to kahit doon sa mga pamilyado na normie. Kasi maraming beses ko na naririnig yan dito na bakit ganun si normie yung treatment. Yung treatment ang tingnan nyo. Yung treatment. Kasi yan naman talagang core ng black pill yung treatment. Oo nga, magkarelasyon sila, may anak sila, pero yung treatment ang inaano ko. Yun yung sinasabi ko dito. Hindi nagigets yan ng mga mahihina yung kukote. Tapos wala pang experience na sinabi ko na na makipag-date. Baka nga sa unang date pa lang, sinabi ko na sa inyo yan, di ba? Na hindi porket nakipag-date yung babae is gusto ka na niya. Gusto ka niya sa unang tingin, pero nagbabago yan. Di ba may 6 second rule sa black pill? 6 second pa lang alam na niya kung matutulog siya nakasama ka. 6 second pa lang alam na niya yan. Alam na niya yan. Ganun yan genetic determinism. 6 seconds pa lang alam na nila yan. Itong lalaki na to, gusto ko to. Pero hindi ko muna bibigay ngayong first date. Sa second date ko na ibibigay or third date. Kagaya na ito nangyari sa akin. Umabot to ng third strike. Usually, hindi ko na pinapansin pag ganyan third strike. Umaano na ako. Pero, sasabihin niya, nalaman ko pala, gusto pala kita. So, yun, binigay na niya. Kasi yun talaga yung parameter ko Sa akin nyo lang din ito maririnig. Baliwala yan. Yung kinakausap ka, tas mabait sa'yo, tapos lumalapit sa'yo yung babae, binibigyan ka ng pagkain. Bro, na-experience ko yan. May nagbibigay sa akin ng pagkain. Hindi lang lalaki, hindi lang babae, pati lalaki. Aalukin talaga ako ng bro, sasabihin sa akin sa trabaho, bro, you want? Have some cookies. Gaganon sila. Yung mga katrabaho ko na katrabaho ko sa ward. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi guarantee na na gusto ka talaga ng babae. Ang guarantee lang talaga is SEX. Sorry, yan lang talaga ang parameter ko. Tsaka sa akin yun lang din narinig yan. Kaya yung mga dating gurus, yung mga game pickup artists, hindi ubra yan. Kasi ang basihan ko SEX So, walang game. Kasi SEX basihan ko Wala akong pakialam kesyo one night stand pa yan or FWB, Friends with Benefits. Kasi yung one night stand, FWB, kahit ano pa man yan, bago ibigay ng babae yan, is magustuhan niya yung looks. Ito pa nga lang
tiningnan ko yung mga kamatches niya sa ano. Kasi gusto ko nga malaman talaga eh. Gusto ko malaman bakit sa dami-dami na nakaano niya, bakit sa akin niya lang binigay. Kasi mapili babae, di ba? Mapili, tapos 37 pa ako. So, tiningnan ko. Na-curious ako. Tiningnan ko yung mga kamatch niya. Sabi ko, okay, alam ko na. Alam ko na. Alam ko na kung bakit. Tapos meron pa akong profession. So, usually mga naging ex ko, gusto nila, wala silang pakialam na hindi ako gumamit ng kapote or condom. Kasi gusto naman talaga nila ako eh. So, lahat ng mga karelasyon ng mga babaeng nasa relasyon ngayon, pag pinag-condom kayo ng ano nyo, ng anong tawag dito, ng kapartner nyo na babae, ibig sabihin, gusto ka niya dahil napasa mo yung threshold ng looks niya pero hindi siya ganun ka-confident sa genetic mo. So, ibig sabihin, medyo insulto din kasi yun eh pagka pinagsuot ko ng ganun. Eh siya, pinagsuot niya ako. First time yun First time ko na-experience yun na pinagsuot ako ng condom. Pero nung kalagitnaan, tinanggal ko rin. Pero nagpaalam ako sa kanya. Syempre, nandito ako sa West. Hindi pwedeng tatanggalin mo yan. Tapos sabay, hindi alam ng babae. Pwede ka kasuhan. So, nagpaalam ako na pwede ko ba tanggalin? Tapos, pumayag naman siya. So, ganun lang. So, yung pangalawang round, tinanong ko siya, sabi ko, ay hindi na ako magsusuot. Sabi ko, hindi naman talaga ako naggaganyan eh. Sabi ko. So, pumayag na siya. Tapos, nabanggit niya rin na, kuwari, mabuntis ko man daw siya. Hindi niya raw papalaglag. Kasi gusto niya yung genetic ko eh. So, yun lang yung yung masishare ko sa inyo about genetic determinism. Now, punta naman tayo sa point ng lalaki. Diba, na-share ko na yun sa babae. Para sabihin yun, bias na naman tayo niyan eh. Sasabihin, sa lalaki, ganito. Alam din ng lalaki kung sino yung gusto nilang buntisin. So, diba, may girlfriend ako sa Pilipinas. May ka-FWB ako dito. So, kung papipiliin ako ng bubuntisin ko dito, dun sa dalawa, mas pipiliin kung gusto kong buntisin yung tong kabit ko. Hindi naman siya kabit, FWB nga eh. So, mas gugustuhin ko to kasi super puti niya, although mataba siya, pero nakita ko na yung genetic niya nung 24 siya, tsaka 23. Straight yung legs niya, tapos slim siya. Ngayon lang siya tumaba. Kasi pag past 25 na yung babae, dyan na magi-start tumaba yan eh. So, dahil 27 na siya, so, medyo chubby-chubby siya. Pero hindi naman yung super obese. Tsaka may puwet siya kahit papaano na mataba. So, tsaka yung height niya 5'3". So, mas gusto ko siya kumpara dun sa girlfriend ko ng ka-LDR sa Pinas. Kasi yung sa girlfriend ko sa Pinas parang 5 feet lang o 4'11". Pero maputi din naman siya. Pero yun nga lang, yung height niya. Kung papipilian ako na maanakan, mas pipiliin ko na yun nandito. So, ganun din sa lalaki. Hanggat maaari, gusto ng lalaki anakan yung maganda, matangkad, tapos okay yung harmony ng muka. Hanggat maaari. Kaya nga sila wamos, diba? Yung mga hindi na nila pinapakawalan yung sigil kasi nga medyo okay naman siya eh. Mas lamang si Gail sa itsura ni Wamos, kaya inanakan na niya. Ganon din si Gamer. Usually yung mga pangit mahilig mag-anak yan eh. Kasi nga alam nila na lalo na pag naka-jackpot sila na maganda, hindi na nila papalagpasin yan. Aanakan na nila talaga para mag-stick sa kanila yung babae. Ganun yung ginagawa ng mga pangit. Kung maka-jackpot sila. Social media age na tayo ngayon. Medyo mahirap na maka-jackpot mga pangit ngayon. Mga pangit na lalaki, medyo mahihirapan kayo ngayon. Hindi kagaya nung time ko na Yahoo Chat, Yahoo Messenger, ganyan. Dahil 37 na nga ako, diba? So, yung time ko, medyo marami pa ako nakikita na pangit na may karelasyon. Eh ngayon, mga pangit talagang bottom of the barrel na talaga, hindi na talaga. May parang papasukin nyo, hindi butas ng karayom eh.
Pucha, kahit nga ako nahihirapan eh. Nakukuha akong babae. Pero ngayon mas maigi yung nakukuha ko ngayon kasi mas mapuputi sila. So, tsaka yung itsura nila mas okay kaysa dun sa ka-generation ko. Tsaka mas bata. So, ako lang tumatanda. Pero yung mga nakaka-date ko, below 30. Below 28 pa nga eh. Below 28. So, yun. Sa genetic determinism, nag-apply din yan sa lalaki. Papansin ko sa mga lalaki na below average or average. Basta nagka-shota sila na maganda, binubuntis na nila agad yan. Hindi na sila nagdadalawang isip. Yung mga itsura na lalaki, hindi naman ang bubuntis agad yan eh. Bubuntisin nila agad yung medyo okay na yung itsura. Kagaya nito, kung gusto ko lang mag-anak pero wala talaga akong plano mag-anak eh. Kagaya netong mataba. Gusto ko yung itsura niya eh. Kung salbahe lang ako, bubuntisin ko talaga to eh. Wala rin akong plano mag-anak eh. Kasi sayang sa oras. Ay clean ang buhay eh. So, yun. Nag-apply din yan sa lalaki, yung genetic determinism. Sa lalaki lang is, wala talaga tayong option. Ang option lang natin ay mag-exist, tsaka maging presentable. Maligo, magpagupit. Ngayon nga, pangit na ng buhok ko eh. Hindi na siya presentable, diba? So, next 2 weeks, magpapagupit na ako. Ngayon, hindi, kasi puro night shift pa ako eh. Sayang yung off ko kung magpapagupit lang ako. So, yun. Tsaka nagko-collagen pala ako. Napansin ko, less na yung nalalagas sa buhok ko yung nag-collagen ako. So, yan siya. So, less na yung nalalagas. Pero, di ba yung iba nagko-collagen para sa skin? Ako kasi yung collagen, kaya ako nagko-collagen. Hindi naman para pumugi eh. Para sa joint. Yun yung purpose ko. Kasi nagkiklik yung tuhod ko eh. So, ngayon medyo nababawasan na. Kaya ako nag-collagen. Pero ang tip ko sa inyo, kung magko-collagen kayo, yung pure na collagen. Para sa joint kasi yan eh. Tsaka sa buto. Yung mga joint mo, ma-regenerate niya. So, yung tuhod mo, sumasakit-sakit man yan, collagen mo yan. Gelatin. Kaso mahal gelatin. Mas maigi pa bumili na ng powder na pure na collagen. Tapos haluan mo ng vitamin C. Cocktail yan ah. Hindi gagana yung collagen ko walang vitamin C. So, minimix ko yan. Yung collagen tsaka vitamin C. So far naman okay yung effect dun sa buhok ko. Sa buhok tsaka sa joint ko. Mukhang hindi na siya nagkikilik gaano eh. Yung tuhod. Tsaka workout din yan. So yung mga ginagawa ko, about lang to sa akin. Kasi makasarili nga ako eh. Which is nagugustuhan ng babae yan. Yung makasarili ka. Kaya nagkakaroon ako ng mga babae rin na nagkakagusto sa akin. So yun, 'di ba babae na mamimili, sila may upper hand. Na piliin nila yung Pero usually yun lang din yung pipiliin nila, yung may mga itsura. Tapos magsi-share sila. Tapos since gusto ka nila, so dapat maging honest din kayo. Kayong mga lalaki kayo, wag na kayo mag-cheat. Maging totoo lang kayo. Total kayo naman pinili eh. Pero magagawa mo lang yun kung above average yung itsura mo. Huwag na kayo mag-cheat, sabihin nyo na lang na pag may nagkagusto sa akin, papatulan ko. Kahit sino pa yan. Ganun lang naman talaga eh. Pag may nagkagusto, kaya yung pre-selection, totoo yan. Pre-selection na yan. Merong iba na mga pangit na hindi naman pangit. Basta parang kagaya ni Skastakli, yung mga ex-battalion, yung mga lalaki dyan. Hindi naman sila pogi. Actually, yung iba dyan, below pa eh. May pre-selection lang kasi nangyari. Kasi, yung mga past nilang naging girlfriend may tsura. So, yung mga next na niyan, magko-compete yung mga babae. Kasi yung mga babae, high mentality rin yan eh. Pero, hindi ko sinasabi na pangit sila. May iba na pangit, kagaya ni, sino to? Flo G. Tangina, sarap sa pakin nung chinis ni Flo G.
Kasi ang nipis talaga ng dito niya parang si Wamos. So far si Floji yung pinaka-bottom dun sa Si Skastakli may tsura talaga siya. So paano, yun lang. Yan yung genetic determinism. Nag-a-apply yan sa babae at lalaki. So huwag tayo magpaka-hipokrito dito. Kahit lalaki, gusto rin magkaroon ng magandang girlfriend. So yun lang. Peace.